Maayong gabi mga kaigsunan ug mga kapaglaom, ug welcome na usab sa atong tulumanon takna sa pagtuon, atong padayonon kining atong pagtuki ning atong leksyon nga kapanguluhan. Blessed is he who comes in the name of the Lord. And with me to help us expound this very challenging topic and yet very interesting as well, of course, no other than the director of the Ministerial Department of Southwestern Philippine Conference, Dr. Elvin Salarda, and of course he's going to give us the opening prayer. Tuido ko atong ulos pagampo. Ginoo, naghangyo na sadmi nga imuming tagaan sa Diyos nun nga kaalam aron sa amo nga pagtuon ni ining leksyon, amo ni masabtan pag-ayo ug labaw sa tanan, maghatod namo pag kinabuhi nga matarong suod nga kanimo maandam sa imo nga pagbalik. Ug amo sang giampo Ginoo ang Hope Channel, tanan namo nga mga instrument dinhi nga gigamit, mga gadgets, mahimo kining mo function sumala sa katuyuan. O gangamo sa mga crew nga mao ang nagatanaw ni ini, among hangyo Ginoo nga ikaw po magpanalangin kanila aron ma-broadcast ang imuhang kamaturan pinaagi usab sa ilahang mga special skill nga nabatnan. Ug salamat kayo nga imong pagkiguban na akanamo nining kagabion kay amo ning giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Thank you, Pastor Elvin. Balikan na itong leksyon na Dr. Elvin. Yes. Kay kanitong lesson, as you can see, as you can observe, na yung mga areas nga challenging or usahay siguro, dili po, basig na yung mga punto din nga ma-overlook na to, Dr. Elvin. Yeah, tinod na. Kay usahay sa discussion, usay masway magudto sa topic nga itong ginuna nga murag mao gini tagaan punto. So kamo na lang bahala sa uban makaigsunan, but pinaka-importante I guess ang lesson is kung if I were to kanang suggest nga mga points bitaw to consider labi na gyud sa atong mga Sabbath school teachers nga naga tudlo niyan. I think number one is of course you have to pray before you go delve yourselves into the study of this lesson, and then second is you have to really read the memory text, no? Understand the memory text, and then all the verses nga gibutang dinhi, no? Labi na gyud dinhi sa kaning caption nga read, no? Nga section, basahon gini siya kay mao man mo giya kanato, no? Sa pag-discuss atong lesson. All the discussions, if you observe dinhi sa body sa discussions atong lesson, nakatutok diya, nakagigikan diya sa mga bersikulo nga gigamit sa author. Diya sa read nga portion sa atong lesson matag gabi and so on and so forth. And then aya pod likay basahin kaning Friday nga lesson. Kay this is a summary of the overall lesson for the whole week by kanabitang gigamit sa author ang mga sinulatan ni Ellen White. So, which is also very, very good approach in kaning pagtuon sa itong lesson. Okay, so balikan na ito atong memory text, no, Dr. Elvin, kay basig na uban nga na din karon nga we're not able to watch last Monday's program, no, sa takna sa pagtuon. Gayon din sa Psalms 118 verse 22 and 23, no, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. So, mura siyang salida, no? Kanang bitang gidaog-daog, unya... Siya day bida, no? Gapo na yung ending, it's a happy ending, no? Yeah. The idea nga, kining Jesus is the cornerstone. Actually, mo man si Jesus yun, the cornerstone. Of course, Jesus man. So, ato makita nga, si Jesus was rejected. Not just the cornerstone, but the chief. The chief cornerstone. So, si Jesus was rejected. I think in Monday lesson, muna na focus nga si Jesus was suffering sa mga rejection nga iyang nadawat. Pero eventually, ang gi-reject nila, it was the cornerstone, the chief cornerstone muna ang foundation sa ato nga kaluwasan. Kay di mangudpod ka I don't know, og naabot og naatan niya itong panahon na basig usapod ta nga mura og mo-reject kay mura di ta makatuo nga siguro siya gyud. Kaya ang expectation biya sa mga Jewish people kingly gyud kay from the line of David gyud. Unya kay line of David gihapon siya. Yes. Pero ang problema dito siya sa pobre nga line ni David, dili siya sa kingly nga line nga from the throne. So muna nga
there was that rejection, pero eventually Jesus become the chief cornerstone. Now, kung sa balay pa ni makigsunan, ang chief cornerstone, kana bitawng sa mga kilid bitaw sa balay na to, kanang mga dagkong haligi, sa karaan ng mga panahon, nga ang foundation gipatong sa dagko nga bato. Muna siya ang cornerstone. O sa pultahan po na siya sa ilahang mga bato nga gihimo bitaw, nga bato man to ilagi, kamada. Pag-abot dito sa taas, murag naabay dako kayong bato bitaw nga murag nag-angkla, nga nag-clip nga dili siya mahulog, nga gwapo gyud kayo nga pagka-plastar. So, ingon na ang the chief cornerstone. So, yeah, good. So, I like the analogy. No? So, kanina nga stone, it was really intended by God nga sa sinugdanan, He would really kanabitang as a point of a metaphor nga consider Himself as a stone. Yes. No, di ba? So, you have the stone and then later on, naay na po'y chief cornerstone, which now becomes the chief. Yes. Cornerstone of all cornerstones nga nariya sa structure. Yes. So, ligo ni siya. Ligon siya. Okay, just like what you said, na chief cornerstone nga chief siya, pero nakapatong po siya sa dako kay nga foundation. Dako kay nga foundation. Okay. So sa haligi pa ni sa tong balay na siya sa corner nga muni naghatag og kusog. Og siguro ang pinakasayon nga example aning chief cornerstone, if you remember the story of Samson, yeah. Okay. Sa si Samson nga gatuyok-tuyok siya sa dako kay nga building, o niya sa diha nga naanay siya strength, ipangita niya ang pinakadako kayong haligi. Dayon sa diha nga nakita niya with prayer to God nga ma-resume ang iyahang kusog. Iyang gitumba tong dakong haligi, o sa pagtumba sa dakong haligi, ang dako kay nga building, natumpag siya. So that was the chief cornerstone. So, just one, usa lang kahaligi, o ang dako kayong building na natumba na dayon. So, we need Jesus as the chief cornerstone sa ato nga espirituhanon nga pagpangalagad, aron makabarog yun ta. Good, very good. So, but there is the challenge here with the word nga gigamit kaning rejected, no? Yes. Very unfortunate, or just like what you said, kung naapot ta dito, naapil po ta siguro sa pundok nga nag-reject po siya, ha? Okay? But the core, ang core gid sa meaning rejection is, of course, this is according sa lesson, atong lang balikan kamay, this is a typological, no? It actually speaks about the typological fulfillment. Nga ato nakita nga na-fulfill di kang Kristo nga kung ato na siyang pagalantawon, it really happened in real life. Yes. Yeah. Just like what you said, nga makita diya sa Sunday's lesson ganing divine self-sacrificing shepherd. So from dagang kay gigamit si David nga A-3, no? Dr. Elvin, from cornerstone and then it goes to the shepherd and so on and so forth. So kanibang connection sa paggamit sa imagery din sa Psalms 23 in relation dito sa Psalms 118 kay kaning 23 earlier pa man. So what significance nga imong nakita sa kanang in terms of kanang relation bitaw sa presentation sa imagery? First is Christ gi-depict siya dinhi as the stone nga gi-reject, pero only to find out nga siya day ang nahimong cornerstone. And then on to the next nga image nga gipakita is kani nga chief cornerstone nagtranspose na po into another imagery, which is actually the shepherd. Which continue lang kay basig mo ni siya kanang this is to tell us nga God is in all is for everything. Mura ba o kanang God can be represented in all things. Nga kung maghisgot ta o magbalantay si kaniro, of course, he is the pinagyo ang pinaka magbalantay sa kaniro sa tanan. Because makita na to ang nature sa magbalantay ng kaniro nga nagbantay gyud siyang katawan. Si Jesus is the owner of the sheep. So, magbalantay siya, the sustainer, the protector. Then, nahimo na po siya later on, diri sa atong lesson, nahimo na po siyang king, the Bisayani king, tunan na to kagabi ato makita nga, karon na po nga adlaw, we will be discussing that is also a press
So imong tanawon niya, we will be discussing also sa sunod nga gabi nga si Jesus is also oppressed. So imong makatanawon nga si Jesus can represent in all things nga sa ato pa as a God. Ingon nga usa ka Ginoo, he can represent in all things nga he is all powerful. Kung maghisuot kag press pod siya. Kung maghimo kang king pod siya. Kung maghimo balantay. So ang idea nga ako nakita diha nga he is superior in all things. Siguro, yeah, right, very clear, no? So, on my part po, ganun gigamit ni siya nga mga imageries nga, ni sa itong magsusulat. Because kani nga mga butang, mo na yung pinaka-common kanina ito. Yeah, yes. So, makonsider po ni siya nga, his best way of expressing a particular point by in reference to Jesus Christ, nga maog yoy... The best context nilang panahon na. The best context, kana chief cornerstone. Yeah. Another one is, of course, kung shepherd, mao po yung common dito nga means of kanang living or livelihood nila kanina do. So mo nang ang imagery nag-shift po dito sa mga sa sheep and the shepherd. Gamito magud sa Ginoo ang language nga most acceptable o understandable kaayo sa mga tao niadtong panahon na. Kay kung magamit siguro ang Ginoo og mga language nga kung sa Pilipinas unsa pug ang gwapo nga imagery nga atong mahulagway kay Jesus Christ. Sulo sama sa pagulagway ni David by using kaning imagery of a shepherd and a sheep. Siguro dre magbalantay og manugway og kabaw. O di ba? O siguro og sa king iya ma-represent sultan kay mga or dato mo na ang mga common or timuay baka. So imong makita na dayon og siguro og or mangingisda. Mangingisda. So imong makita diri nga gigamit lang ang term nga applicable sayon kayo sabton sa ilang panahon how God is depicted sa ilang nga time. Okay. So a little of an analysis here sa Sunday's lesson, of course. Ang first man good is he is depicted as the chief cornerstone. So dayon kag chief cornerstone. Labaw na yun siya. Dili na siya basta-basta. But on the other hand, he was also depicted as a person nga, despite nga, he is destined, no? Kaya i-prophesy mo niya that will become the chief cornerstone. But he, kana bang, ni-under ko po siya o kanang, morabita kong sa tawanon trial. O trial, morabita og, moraba sa, an expose ba, kanang of his weakness. Kay, how can a person who subject himself through all of this kind of things nga kasakit, nga rejection, na was not able to win souls during that time nga medyo sa panahon bitaw nga usahay mag-create pa siya og kanang situations nga usahay lahi po ng panglantaw sa mga scribes and the Pharisees, but in the process of time, although he went into this kind of situation and experiences, but later on nahimo noon siya nga chief cornerstone. So I mean, how does it work? Mura ba og kanang winnowing ba? Winnowing, di ba? Kanang gi-process ang gold. Okay. O nga grabe gyud kayo pag init gyud aron nga magawas tong mga dili, mga dross, magawas to siya. So ang mabilin kuan na gyud kana na yung pure gold na gyud siya. So to me, I look at it nga that was necessary aron nga makita ang purity, ang beauty ni Jesus nga indeed nobody can question that he is really the chief cornerstone. So okay. So meaning to say is despite sa iyang nagian sama sa atong nagian. Yes. But unfortunately in our case most of the time I mean, wala kayo naka-hold on, no? Yes. Bagsak ta. Pero here, I think, it's ang key nga gi-present sa itong lesson kinamangod din, no? I think one of the things nga quality nga itong pagkalantaon is his obedience. Now, I think it's in the lesson. Yes. Mentioned in our lesson. So, ako po gilantaw kaning Psalms 22. Maunay, morabit sa akong panglantaw is, mauna ang dako kay nga qualification na transform siya into the chief cornerstone. Yes. Of course, he can always be a chief cornerstone is God. Pero in the manner nga, sabto na to sa pamaagi nga gisulat ni David. Kaya kung atong basahan ng Psalms 22, no? Verse 1, di ba? First, my God, why have you forsaken me? Di ba?
Verse 2, my God, I cry out by day, but you do not answer. Very much similar, no, sa Matthew 27:46. Yeah. Mao siya nga context, mao siya nga emotion. Pero din sa kwan, I like what it says here, din sa verse 3, yet, no? Yet. Okay. Yet, you are enthroned as the Holy One. You are the one Israel praises. In you, our ancestors put their trust. They trusted, and you delivered them. Yeah, sa to pa na murag piro. Murag ba og piro ba nga bisan ni agi ka ni ana nga mga kalisod, persecution, trials, pero ikaw ang nahimo nga chief cornerstone. So it qualifies him. Yeah. So murag now that answers the question kung why ngano kaning stone nahimo siya nga chief cornerstone. So kaning 22 nga atong gibasa, that answers the question, right? Pastor Yeah. Okay. Kung imong bitang tanawon, kung wala pa'y hari ang usa ka nasod, magpili sila og hari, muagi yun na sa dako kay nga process. That's one, no? Yeah, before mahimo ka nga king. So tungod kay God has incarnate from heaven to diri sa kalibutan. So dili malikayan nga in a human process of selecting a king, murag iya pong nagian ba? Iya pong nagian nga ingon ani di ini. Unya muna nga na-prove gyud. Of course, dili naman kinahanglan nga i-prove na si Ginoo, pero in the human eye, in the human nga process, ato makita nga iya pod nga nahimo. Ang the idea nga no nga niagi siya niya nga process, kay kita pod nga iyang mga sumusunod, moagi pod na nga process aron nga mahimo ta o worthy ta nga pagkatagon nga disciples niya to the end. So naabay process gyud, di ba? Mura bag winnowing gyud ba nga every believers, every disciples of Christ nga mosunod siya will go into that process and will become the children of God, heir to the kingdom of heaven. Yeah. And before we go to our kanang main gig nga topic is gusto na ko ni mapuntuhan po natin ni si Dr. Elvin. So kanang mga kasakit nga giyan ni Kristo is it only depicts kanang reality sa life nga ato pong magian, right? Okay. But I think the good thing about this is nanay model nga naguna nato. Yes. Nga nagpakita na kanato nga natay assurance of victory. Tama? That's a good point. That's a good point. Yeah, that's the point. So very important ni I really appreciate the author kung why yan yung kitagaano emphasis kaning Sunday's lesson. Kay kung you go to Monday's lesson, ingon mo dire, Dr. Elvin ako masahan na, Christ suffered the rejection of humanity. Okay? Kay supposedly, kita magkailangan no, but he was counted as sinners, transgressor or sinner. Yeah, just like us. Christ suffered the rejection of humanity, but God glorified His Son by making Him the living chief cornerstone. Living. Kaya kining cornerstone mo this is non-living mo ni. Yeah. but this is just an image. Dili natin ni siya i-overanalyze. Yeah. Ang quality man lang itong kita lang tawa no? Of God's spiritual temple. Okay, makita ang mga text there. But for those who reject this stone, okay, namely God's means of salvation, which is correct. Yes. Kaya kung chief cornerstone ka, mo na iligon. So, ang foundation good. Foundation daw. So kung nata diya sa sulod, so just like imong analogy nga, ang balay or ang templo nga surrounded with strong cornerstone, ligo na siya niya, nakakuan bagid sa bato. Yes, anchor pag yun siya. So, meaning, by way of understanding the image represented to us, that means atong kalawasan, ligon jud kayo. Pero kung imong i-reject, mao po na ang means it will also become the agent of judgment. That's true. Sige daw, Dr. So, tabangin ako. Kung imong, because si Jesus is the way, the truth, and the life, tanan na niya. So kung atong i-accept si Jesus as the Messiah, sa case nila ni atong panahon nga wa nila gi-accept si Jesus as Messiah, kung nilang gi-accept si Jesus as nga mao ang the Son of God nga gipadala sa kalibutan, nadawat nila si Jesus, sa ito pa nakabaton sila og dako kayong kasiguruhan sa ilahang kaluwasan. By rejecting Jesus, ang naitabo, through history atong nakita, na by the rejection,
in the year 70 AD, because of what they did to the Son of God, they are being destroyed. So imong tanaon, their simply rejection nga nahitabo atong ilang nga panahon, right. Eventually niabot ang judgment sa ila nga gitagaan sila og paghukom sa Ginoo, they were scattered throughout the world. But if ilag yutong gidawat si Jesus as really as the Son of God, siguro ako nakita nga ang pagmensahe sa tibok nga kalibutan, it would come from the Jews nga gikan gyud sa ilaha. But because of the rejection, so nahimo po nilang panalangin sa mga hintil nga niabot nato nga muna kita na hinon ang kusog kaayo nga nagmensahe sa right. sa pulong sa Ginoo. So, I like what you said, no, kana because of the rejection. So nagida siya built-in nga consequence, no? Yes. Pag mo reject ka sa Ginoo. Yeah. So, ibig ko sabihin is, kung atong mantawon dito sa the consequence, kaya naman ko itay, govern mo sa gitawag nga kining cause and effect. Cause and effect or natural law, no? Naman gid na siya. So, meaning to say, kung mo na siya ang consequence, so on the other hand of it, the positive side of it is, real po ni ang pagiya sa Ginoo siyang katawhan. That's very real. Kaya kung real ang consequence of it, nga itong nabasa is, the same is true sa, kung yun sa tapag gialima sa Ginoo, pinaagi sa itong pagsalig niya diha kaniya, no? Yeah. Although it does not speak nga wala na kasakita, wala na sakit, wala na kagkulaanan or whatsoever. Nagyapon niya. But I think it speaks more of the attitude ba? Yeah. How we respond despite of what we are sa atong situation towards God, no? Okay, so, makita na to nga ang act sa Ginoo is the loving shepherd. Makita na to nga. Kung magsunod ta siyang kaubuton, muna, dili lagi ta maingon nga walay mga pagsulay, walay mga crisis, pero right. Imo makita nga ang protection sa Ginoo, ang iyang care, makita gyud nato sa iyang nga pagiya o pagmahal sa iyang mga katawhan. But by rejection, of course, is another story. Tungod kay pag-reject yun nato, wa man gyud mahimo ang Ginoo nang mo reject yun ta. Kay will maguna to na nga mo balibad na siya. But of course, ang Ginoo, ang Ginoo always guna nga invite na to nga. So, yeah. So meaning to siya, atong will is either we accept or reject Him. Yeah, that's true. Pero ang will sa Ginoo is really to save us. Yeah, mo ginayang ang intention, ang decision. Wa gina usob ang Ginoo. Wala siya nausab. Sa iyang covenant relationship, sa iyang mga katawhan. Ayan. Mo gina siya nga iyag yung klaro gyud kay na. Walay kay og nahuman pa ang iyang covenant relationship, ang iyang said wala na taron kay nalagi naman tong mga panahon na. But the covenant relationship with God nga iyang gisaad nga to kang David, hangtod yun na siya, hangtod yun na hadtod pa sa ato karon nga kapanahonan as the modern Israelite of God in the spiritual sense. One thing I like from God is kaning si David, kaning sa Tuesday's lesson, kaning kapanguluhan forever faithful to His covenant, no? Kung atong pagabasahon kaning Psalms 89 kay mamo nang gigamit sa itong author din ang focal point, no? Lagi din nakalista sa Psalms 89, 27 to 32. Ang 27 nagaingon, and I will appoint him to be my firstborn. So, kinsa ni siya? This is David. Okay. The most exalted of the kings of the earth. Question, nahimo ba ni siya nga natuman ba ni? Sure. Okay. So, I will maintain my love to him forever, and my covenant with him will never fail. The mystery behind this, Dr. Elvin, is like this. Si David, questionably, dagan kay, para po sa tuwa mo, no? Ato imperfections. Sulusama po sa imperfections ni David. Pero, napay mga tao sa Old Testament, before or after David, nga mas qualified pa. Mas qualified pa siya nga matawag. Nga kaning pulo nga gigamit din nga firstborn. Kay kani man god in the context of making covenant with him, no? Kay diri man god mo diri man god nga lineage mo gikan si Ginoong Kristo. Yes. But that is a mystery of all mysteries nga why David nga dili ba na makadaot sa integridad ni Jesus Christ nga
iyang gipadako ang pangalan ni David niya. Diha pinoon nga mugikan ang iyang. Kay kita mangod nga mga diba, you understand that? Kita mangod nga mga tao, mamili mangod ta nga kanang taong dapat gwapo atong record. Yes. Kung if people would like to say something about us, atong mga background, mga asa tagikan, dapat okay na siya. Pero kani siya medyo kung karon nga panahon, some people might question this. What are your thoughts on this? When God has established a covenant with David, it was at that time David was very pure sa iyang pagkatao. It was at that time very pure. But this is future. Yes. I will. Then atong makita nga si David pud na napakyas pud siya. Unya ang ihapon nga kabinet nga gihimo ni David, giingon niya hangtod pa sa mga generation ni King David. Okay, ako kang kuan kay nindot na nga point. Okay, so you said nga, of course, I agree with you nga kay gihimo ni siya before pa sa mga kapakdako kay mga kapakyasan nga nahimo ni David. But the good thing is, just like what you said kanina nga, ang Ginoo diligid mo sab sa iyang. Yes. Unlike us nga pag medyo alanganin ang atong kastorya, mo cambio ta, di ba? Mo change ta o kanang direction. But God is, because He said, future mo ni, and I will appoint him, no? Right. Okay. Na-time magi-designate na ni nga mahitabo ni siya, no? Okay. Pero, nahitabo along the way nga, si David, wala niya na-maintain ang integrity and kanang substance ba sa covenant. Wala na-fail siya. Na-fail siya sa iyang pagkisaad. But the good thing about this chief cornerstone, wala niya gi-amend ang covenant, no? Or wala niya gi-usap. Wala niya giputol. Or gi-rescind, no? Gi-rescind or kanang gi-baliwala niya ang covenant. Gi-cut off niya. Gi-cut off niya. Unsa man ka, David, nga? Ikaw akong gipili. Ako bi ang chief cornerstone, no? You know who am I, no? I am God, no? Anong nahitabo man sa imo. So, I'm sorry, David. You are no longer qualified to be called as the firstborn. Ang makita na mo nato sa looking into the life of David, bisan na failure si David, o klaro yun ang iyang pagkabagsak yun kayo. Pero si David, sa dihang gi-remind siya si Ginoo, he was reminded by Nathan, Prophet Nathan, automatic ni-recognize din siya mga sala. And immediately went back to God nga, Ginoo, pasaylo ako Ginoo sa kumusla. And there are many accounts sa kinabuhi ni David, napalpak yun guys siya. Pero yung makita nga, at the time nga napalpak siya, then padalaan siya sa propita si Ginoo to consider siya nga gibuhat. So niya na nga panahon na, si David willing dayon siya nga magbalik sa Ginoo. So diha po nito makita nga, ang Ginoo is really a God who is faithful to His covenant. Kung David, kung sa Psalms 89, basta kay mag-faithful ka, I will, ako nga panalangin, mag-uban gid sa imo. So, okay, akong putlo na po, Dr. Elvin, sorry. So, kay gwapo mo ko na imong point. So, meaning to say, kung lantaw na to, diri ang ilang transaction ba? Yes. Against sa backdrop sa Psalms 23. So, dili siya pa, no? It is still consistent with Psalms 23. Yes. The Lord is my shepherd, I shall not want, no? And so on and so forth. So, this is good thing, no? So, like for example, but in verse 30, ingon din if his sons, referring to David, no? Forsake my law, and do not follow my statutes, if they violate my decrees, and fail to keep my commands which are indicated in the covenant. Tama? Yes. Okay. I will punish their sin with the rod, their iniquity with flogging. But you said, ang context diyan ni atong sabton sa imong explain. Yes. David's sin. Yes. Not an ordinary sin. This is true. Usahay. Siguro, in our thoughts or whatever, no, naputayan na mga, not in the same degree siguro. But the good thing about David is, wala siya nagpabilin nga dito lang pirmi. Yes, that's true. Am I correct? Yes. Okay. So, kaning context sa 30 to 32 should be understood in the context where you explain, no? How God dealt with David bisan pa sa panahon nga hilabihan kadako ayang sala batok sa Ginoo. Yes. Naay situation. Yes, naay situation pag yun ni King David. Si David nagpatawag og sinsos.
Oh, that's one. Remember, Okay. remember, ha? Right. Nagpatawag sa sinsos. Sa diyan pa sinsos siya, niingon ang iyang, I think it was Joab nga, dili na to nabuhaton kay that may be against the will sa Ginoo. Pero si David iyang yung gipursige. Unsay resulta? So, ang Ginoo nasuko. Ang pagkasuko si Ginoo, gipapili siya. Asa may imuhang gusto. Kanang katunga sa imong mga sundalo, mga matay, I think something like that, nga mga matay yung sundalo, or sa patong uban dito nga situation. Pero ingon si David, Ginoo, ayaw na sila panisi. Ako na lang Ginoo ang panisi. So imong nice nice kay Ginoo, ayaw na panisi kay wala sila ako na lang Ginoo ang panisi. So right. So yun si imong makita diri nga ang Ginoo imong makita diri nga ang makita na to si David diri nga grabe gyud si David nga pagka-recognize siya nga nakasala siya, bisan pa og siya mo'y mamatay, dili lang ang iyahang makatawan or ang mga katawan sa Israel ma-fall into their enemies. So Ginoo, ikaw na lang mag-judge kay we don't want nga ang among mga enemies mo patay sa mo, rather you. Right. So once in a while, of course, di po nato guna measure ang judgment sa Ginoo for us kanang on the day-to-day basis, no? Just like what we said kanina, na magay consequence ang atong action, whether it is good or bad. If it is good, ang consequence na po, depende sa atong kanang cause and effect nga principle. So, but I think the most important thing is kaning the assumption of our sinfulness, napil na siya diri sa package. Tinood. Tama ba, Pastor? Tinood. So, nakighimo siya pakigsaad sa tuwa, knowing kita sa Ginoo maglisod po ta og keep. Pero still he insisted on making a covenant relationship. Mo na inilog si Ginoo. Right. Kaya naghimo siya og covenant relationship sa tao nga I will be faithful to you. Pero kabalo siya nga kabalo siya nga mapilyo ta. Hindi po ta ma-faithful siya. Kaya ibalo siya nga mag-faith, mo na akong covenant sa inyo ha, basta magtarong mo sa ako panalanginan mo na ako. Pero kibalo siya nga mapakyas ta. Pero as you read in Psalms 22, nga bisag na pakyas o napagkapakyas sa tao, iya pong idil ang atong mga kasalanan. Right. O niya sa diha nga ma-remind ta, usay dugay-dugay ta maulian, pero eventually, sa diha nga mubalik ta si Ginoo, ang iya na po nga covenant relationship, mo padayon na sadto siya gyud nga mo take effect. O wala man po nagpasabot nga kung nakasala ta nawala na gyud ang iyang pagtagad kay mo bitaw nga iyatang disiplinahon, mo bitaw nga dunay kastigo nga gihatag si Ginoo sa mga tawhan. Say panalitan kon o kita pagkasala ta. Di ba naay remorse nga atong nakita niya o magkorekta sa itong kugalingon. So, wala tabiyae si Ginoo. Right. Naagihapon siya in times nga na failure ta, is still working, mo return di kita sa iha. I think, good. That's a very good point. I think that is also the essence nga kanina itong gidiskusan may tungod sa chief cornerstone. Yes. So, nagpabiling gyapon siya nga maligon, no? Kaya otherwise, kung pwede mo siya mag-usap-usap, no? Depende sa atong attitude towards constant yun siya. Constant siya, very strong. So, sa covenant, the good thing about the covenant is, kaning person nga nag-offer og covenant, alang na to, the good thing about this is compared sa kaning atong mga contract din sa nataso. Example, kita nung nagkita contract, ang mapalit siya sa kinan. Mag-sign ta ka ng pan. O deed of sale. Deed of sale. Karon kung dili ko wala ko wala na ako gi-divulge, no? Ang right information diha sa contract nakay right to in most cases dili ma-consider ang contract nga valid. Yes. Because in the first place wala na ako i-divulge unsay gidang no? For example, kahimtang sa sakyanan. Kahimtang gyud or unsa man ang requirements sa law nga dapat imong i-render diha. So if you're not able to do such kind of thing, of course, the contract can be, di ba? Void. Basis na siya to make the contract null and void. But in Christ, wala. It's still binding. Oh. Ang mahimo lang dili binding tungod kay kita is unfaithful sa iha. Pero the one thing I like is, sa image nga gipakita is, because it's the chief cornerstone, sa mga cases nga natay masipyata,
Pero he still considers the covenant with you as still binding. Yeah. Iyan lang yapong gipadayon. Padayon. Hopefully, dili ta mamatay. Otherwise, wala tayo. Kung hindi na sa binding, otherwise, wala tayo. Wala na. Totally, wala na ta. Kung nasipya ta, automatic reject ta, wala tayo hope. Pero, nindot kay ni siya, kay bisan og masipya ta, dili mo hundong ang iyang covenant relationship sa toa, hangtod may ginhawa pa ta. Pero kung wala tayo ginhawa, ni wala ka takabalik siya ha, that's a real problem. Okay. Let me read the lesson, no? Akin yung lesson mo, good. Nag-isgot po sa kasuko sa Ginoo. Yes, nadinis itong lesson. Yes, mabasa po nato sa Psalms 89. Okay, Psalms 89. Ako lang masawan, mubo na itong manahon makaigsunan. Ingon din this is an expression of divine judgment. Na yung mga versikulo nga itong makita, yet it does not last forever because God's everlasting love forgives people's sins. When there is a condition. Yes. When people repent. Because everything has to be kanabitang done in kanang exercise of our free will. Yes, that's true. Tama ba? Otherwise, wala, it will not, kining covenant, dili po, nag-bind siya, pero dili gid siya ma-consummate. Yeah. Kaya binding siya sa imo, pero kung dili po ka mo faithful to him, dili siya ma-consume. No, dili siya mahimong buo. Kaya nga naman, you did not take your part. So nahimo ang covenant relationship nga perfect siya kung God and you, kita, naghimo sa ato nga commitment to each other to fulfill it. And then part of the covenant is, by all means, God will really, God will always show His everlasting love for kanabitang, not just showing, but He will really work it out. Yeah, that's true. Nga makuha kita niya, nga mo-change atong panghuna-una nga dito ta mo balik dito sa iya. Yes. That is mo na yung mystery part sa covenant sa Ginoo. So para sa ko Dr. Elvin, dili siya negative na judgment, dili siya. Yeah. I think it's really more of the positive message kay it's more of redeeming us back to God. That mo ginindot gyud kayo. Kay He did not start working us. He gave us punishment niya atong ma-recognize, so I have to return to God. Mo na'y gwapo sa ato nga Ginoo kay dili mangud siya gusto nga nagiusa nga dili maluwas. Pero kung ang tao dili gyud mo pili gyud. What time himo na. So again, I will read before we end. That is, now in the end, God will prevail. Yes. That is already in the covenant. Makita na nato diya sa covenant because it is God offering to us and He is the chief cornerstone. If just like what you said, kung siya ang chief cornerstone, ang kadaogan sigurado gyud. Sigurado kay chief man siya. He is the chief cornerstone. And His eternal kingdom will be established forever, but only because of Jesus and not because of God's people. Yeah. So the only secret is the chief cornerstone. Yes. Unfortunately, mo na tong gi-reject ni adto, pero nagpadayon gyapon siya. He was obedient to his father, and now he is our chief cornerstone. Yes. That qualifies him to be our good shepherd. That's very true. Dr. Eldin, last? Yes, mga kaigsunan. Atong makita diri nga importante gyud kayo kung maghimo ta og relationship sa atong Ginoo, dawaton nato ang covenant relationship with God, mag-faithful pud ta sa ato nga pag-alagad. Himuon nato ang atong masarangan. O mapakyas ta, dili ta mo hunong sa pag-alagad kay ang Ginoo ever willing mo embrace ato kay God is really want us to be saved. So, it is my prayer nga atong pagpangalagad, whatever the situation, naagid ta sa pagtuo. Okay, well said. Thank you very much. And let's bow our heads for a word of prayer. Heavenly Father, we would like to give all the honor and praises to your name. Now, tonight, we come to the point of understanding so clear in our mind that you are the chief cornerstone. Though in the past, as a stone, you were rejected and despised, but you remained faithful and obedient to your Father. Thank you for that model of excellence in terms of our spiritual well-being. Heavenly Father, there are those who, just like us, me and Dr. Elvin, and those who are listening and watching right now, who are into some kind of circumstances where sometimes they could not understand why this happened to them.
but help us to always look back into the past history and see how good you were really, you really were to your people. Thank you, dear Lord, for the assurance and for the wonderful experiences of David about you. This too we can experience with you. So I ask you, dear Lord, to give us the strength that we need. We are humans. We are prone to make mistakes. We have so many, things to look into and see whether they are consistent with what your will for each of our lives. But thank God, you are our chief cornerstone, that in you all things are possible. Bless us all for tonight. Bless the ministry of Pastor Salarda, myself, and all the pastors who are working for you, our viewers who are watching, and those people who are listening the radios, and all our crew people here at Hope Channel South Philippines. In Jesus' name I pray, amen.